Ikom kanyang bibig sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Gandang gabi! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pabalik sa'yo. Pabalik sa dating karelasyon mo. Isipin mo na yung ex mo ay parang gasol, na kahit anong mangyari, kahit malayo ka na, babalikan at babalikan mo siya, lalo na kung hindi ka sigurado kung napatay mo ba. Hi ex! Binalikan lang kita just to make sure kung patay na patay ka pa rin ba sa akin. Kasi kung oo, eto ko, inaalay ko ulit yung sarili ko sa'yo, baka naman magkabalikan tayo. Ay siya. Matapos mong sira-siraan sa mga kaibigan mo, matapos mong ipagkalat lahat ng tinatago niyang baho, matapos mong ibunyag lahat ng sekreto ng kanyang pagkatao, surprise! Binalikan mo! Kainis. Aray, umuntog yung ngipin ko sa mic. Parang kinakarma ako agad, no? Kaya mga yes friend, mahalagang mahalaga po, no, kung tayo ay papasok sa isang relasyon at masasabi naman talaga natin na minahal natin yung isang tao kahit na hindi naging successful yung kung ano yung naging relasyon ninyo, no? As much as possible, kung kaya, wag na lang naman nating i-badmouth sa ibang tao yung ex natin. I mean, minsan may purpose din talaga kung bakit hindi naman na kailangan nasiraan siya or ikwento yung mga negative sides niya, no? Hindi naman lahat nagkikwento ng babadmouth, no? Kasi yung iba talaga, ang intention nila isiraan yung ex nila. Pero yung iba naman, sadyang kinikwento lang yung reasons kung bakit sila naghiwalay. Pero kung ang intention mo is para pumangit yung tingin sa kanya ng mga tao, kahit na hindi naman na yun yung totoo, yung nangyari sa inyo, ang pangit naman ng ganon. Kasi who knows? Diba? Mali mo siya pa rin pala yung habang buhay mong makakatabi sa kama. Diba? O, kayo pa rin pala yung magkakadil hanggang sa huli. Pero tayo, no, may mga impressions kasi tayong mga single. Mga inggitera sa relasyon ng iba. Hindi, tayo bilang mga kaibigan, bilang mga yes friend, may impression tayo sa mga ganyang sitwasyon, no, na nakipagbalikan yung isang kakilala or kaibigan natin sa dati niyang karelasyon. Ang iniisip agad natin yung mga masasama, di ba? Ano ba naman yan? Ang rupok mo naman, ang tanga-tanga mo naman. Pero grabe ka naman din, di ba? Sasabihin pa minsan, nakala ba namin sinuka mo na? Bakit kinain mo ulit? Why not? Kung masarap naman. Charot. Diba? Sasabihin pa ng mga iba dyan, ano ba naman yan? Dinura mo tapos didilaan mo. Diba? Wag naman kayo din masyadong ganyan kasi malay nyo din naman yung dahilan kung bakit sila naghiwalay is something shallow. Isang mababaw na rason lang. Diba? Na talagang nag-udyok sa kanila para tapusin yung relasyon tapos doon na-figure out na nila na ay, mali nga ako dun sa part na yon. Ay, meron palang pwedeng solusyon na bakit hindi ko kaya balikan? Di hayaan mo silang dalawa, di ba? Kung wala namang maltreatment, kung wala namang mental and physical abuse, kung hindi naman nag-cheat, yung alam mo yun, yung ang babaw-babaw lang talaga ng pinag-awayan kung sino ang maghuhugas ng pinggan. Yung mga di ba? Yung mga kaibigan kasi natin minsan, mga judger din sa nararamdaman natin, yung tipong, ay, ewan ko ba? Pero ikaw din naman kasi, wag mo rin namang binibigla yung mga tao sa paligid mo na yung kahapon lang galit na galit ka sa ex mo tapos kinabukasan, ay, magka-date sila be. Yung tipong kahapon lang no nag-inuwan tayo, kumakanta ka ng anong nangyari sa ating dalawa. Diba very Aiza ka dun sa part na yon. Tapos ngayon magugulat na lang kami, napapakanta ka na ng Moira, diba? Pabalik, pabalik sa'yo.
hopeful mo na, di ba? O hindi naman kaya, kanta ni Jonah, yung ikaw pa rin ang hanap ng pusong ligaw. O pwede rin naman yung kanta ni Sarah, yung maybe this time. Gusto mo nagkaraoke na ako. Kakainit yung boses. Well, ganun talaga, no, mga yes friend. May mga tao talaga na sadyang malalambot ang puso. Madaling makaunawa, maintindihin, maunawain. Kaya hindi natin sila masisisi. Ang mahalaga, choice nila yan. At kung ano man yung mangyari sa huli is responsibility nilang panindigan yon, di ba? At harapin yung mga consequences ng naging decision nila. Kasi bakit nga naman hindi pwedeng subukan kung meron ka pa rin naman talagang nararamdaman at nafe-feel mo naman na yung ex-partner mo ay sincere pa rin sa'yo at meron pa rin natitirang pag-ibig para sa'yo. Eh di subukan nila, hayaan natin sila. Pero ang mahalaga, alam mong nagpayo ka sa kanya, alam mong nagbigay ka ng mga warning signs na mga pwedeng mangyari kapag pinustro niya ulit yung relationship na yon. And at the end of the day, wala tayong magagawa kung ano yung kanyang magiging desisyon, no? Kasi nga naman, kung ayaw niya na talaga dun sa tao, eh, hindi naman makikipagbalikan yan. Ikaw ba, urat ka na umay ka na, galit ka na sa isang tao, tapos babalikan mo, kakaibiganin mo. Wala namang ganun, diba? But kaya nga nakipagbalikan yan is because siguro may natitira pa talaga siyang pagmamahal at may nakikita at may natatanaw pa rin siyang pag-asa. Diba? Tao lang din, marupok, minsan pinapagana ang puso kaysa sa utak. Diba? Pero yung mga ganitong setup, yung mga nakikipagbalikan sa ex, exclusive lang po ito doon sa mga single pa rin, ha? Hindi yung may jowa ka ng bago, makikipagkita ka pa sa ex mo, maling-mali yan. Hindi yung pag na-realize mo na, ay, mas masarap yung una, balik ako sa kanya. Hindi ganon, hindi pwedeng ganon, no? So going back, what if nga naman, diba, this time around, sila na talaga yung para sa isa't isa. Kasi may mga ganyan din ako kakilala, ha, na grabe yung galit ni girl nung nahuli niya si boy, nang harap-harapan, na niloloko siya, nag-cheat sa kanya. Tapos talagang pinanindigan ng lalaki yung pagkakamaling nagawa niya, iniwan siya at ipinagpalit sa iba. Tapos nung palpak yung pinalit, bumabalik siya dito kay girl. Tapos ito namang si girl, since pusong mamon, ang lambot-lambot ng puso, tinanggap niya ulit. Binigyan niya ng panibagong pagkakataon. Diba? Ganon, may mga ganyan akong naririnig na kwento personally. Tapos ayaw pa nga niya sabihin nung una na nakipagbalikan siya kasi si Hodang, magagalit si Biboy, huwag mo sasabihin sa kanya, baka masabihan niya akong bobo. So far, hindi ko naman siya sinabihang bobo. Sabi ko lang tanga. Charot lang, friend. Pero ayun, fortunately, sila pa rin hanggang ngayon. 3 years and fighting. And staying strong. Staying strong! Diba? Kaya gaya nga ng sinabi, no, na sa hinaba-haba ng prosesyon, sa kanya at sa kanya ka pa rin pala babagsak. Sa simbahan pa rin ang tuloy. Kasi pwede naman yan. Basta bigyan mo lang ng pagkakataon. No? May mga ganyang kaso na ang babaw lang ng dahilan. Yun nga, diba, yung sa kakilala kong sinasabi ko, harap-harapan niloko na siya, nag-cheat sa kanya, pero pinatawad niya at binigyan niya ng panibagong pagkakataon. What more, yung mga mababaw lang yung pinag-awayan at naging dahilan ng hiwalayan. Although I'm not saying na this is for everyone, no, hindi naman talaga lahat nakakapagpatawad agad, at kapag nagawan mo ng mali talagang ekis na agad, di ba? May mga taong non-negotiable. Kapag niloko mo sila, hindi na pwede pa, wala ka nang babalikan, humanap ka na ng iba, panindigan mo siya. Mga ganyan, di ba? Pero meron din namang mga iilan na nakakapagpatawad talaga at nakakapagbigay ng panibagong tsansa, at hindi naman natin sila pwedeng husgahan dahil lang sa kanilang nararamdaman. Sila yun, di ba? Ibigay na natin sa kanila yung ganong pagkakataon, yung magmahal ulit ng parehong tao, kasi choice nila yun, di ba? Sa dinami-dami ng tao sa mundo, isipin mo kung bakit bumalik pa rin sila dun sa taong yun. Hindi mo alam, di ba? Walang choice? Wala palang choice, no? Desperado na pala. Hindi, kasi diba, baka doon niya nga rin naman talaga naramdaman yung totoong pagmamahal. Tapos doon niya na nakita yung kanyang future sa taong yun. So at the end of the day, ikaw, yes, friend, kung pinaplano mong makipagbalikan sa ex mo for as long as hindi naman siya cheater, hindi naman siya barumbado, diba? Yan yung huwag mo nang babalikan.
Hindi, balikan mo pag hindi naman ganun yung tao. Pero kung cheater yan, kung barumbado yan, kung nananakit yan, kung walang respeto yan, at ang pangit-pangit ng pagpapatakbo niya sa buhay niya, at ayaw mo na sa kanya, wag mo nang balikan. Oo, grabe ka naman doon. Masyado ka namang naniwala ka sa kasabihan na ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Sabi lingon lang, bakit mo naman binalikan? Uy. So, ang bottom line ng lahat ng ito, no, tayo ang responsible sa mga desisyon na ginagawa natin. So, magmahal lang kayo na magmahal. Pero, piliin nyo pa rin ng maayos yung taong mamahalin ninyo at papapasukin nyo sa buhay nyo para at the end of the day, wala kayong pagsisisi sa dulo. Okay? Pwede naman ako, biboy-bibo. Oh, ayaw mo pa? Edi wag. Yes, friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ Biboy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle. Basta, walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem. Ang 101.1 Yes FM. Sabay-sabay, solid. Good night, BB. Mwah, mwah.